Pag hinog na, ang dali lang pitasin. Pagka konting pihit lang. Pihit lang, laglag na agad. Yung mga maliba, medyo ano eh. Ayan, may 1 kilo na itong mahigit. Ngayon naman, dahil may mga nag-request na bumalik daw ako dito sa part 2, ipapakita naman namin sa inyo yung kanilang pagtatanim ng kamatis. Ituturo din po namin kung paano magtanim. At ngayon, saktong-sakto, mag-harvest po sila. Estimate mga 1 tonelada daw ang pwede nilang ma-harvest ngayong araw dahil napakalawak ng kanilang nataniman ng mga kamatis dito. Kamusta naman ang kitaan sa kamatis sa ngayon dito? Ay pag po maganda ang presyo, pag yung mahal, maganda po ang kita. Yan, sa 10 taon mo dito, kamusta naman yung business ng kamatis? Maganda po ang kamatis gawa ng pag naka-jackpot ka, yung sa loob ng 3 months, kikita ka agad ng nasa 200,000, 300,000, ganun. Mas maganda pag yung mahal ang kamatis. Don't forget to like and subscribe. Kasama po natin si Kuya Dennis, ang nagtanim ng kamatis. At 1 dekada na daw po siyang nagtatanim ng kamatis. So kanina nabanggit mo yung mga seedlings dito ay binibili nyo na. So hindi kayo nagbumibili ng binhi tapos kayo magtatanim. Yun ay mga 3 weeks old na o mga ganun po, mga 3 weeks old yung seedlings, i-orderin nyo, i-deliver dito. Magkano nang nabibili ang mga binhi? 250 po isang puno. 2 pesos 50 cents. So 5,000 binhi ang inyong ino-order. Pagka namatay ng mga 500, hindi na kayo nagpapalit. Hindi na po. Okay na lang sa inyo yung mga 4,500. Sa 1 hektarya po nila dito, meron silang 5,000 na binhi na binili na, dineliver na dito yung 3 weeks old na binhi at yun ay ita-transplant nila dito. At ngayon naman, ang nakikita natin, ilang weeks na? Mga 2 months na po. 2 months at 1 buwan na lang. Harvest na. Makikita po natin, mga liliit pa yung mga bunga, kulay green. At yan po ay tinatalian nila. Bakit kailangan talian? Para po hindi mabali yung sanga. Gawa ng pag po lumaki yung bunga at hindi po natalian, babagsak po ang katawan ng kamatis sa lupa. At ang ganito kalawak na 1 hektarya na may 5,000 na puno, ilang araw nyo yun matatalian? Mga 5 days, ganun. 5 days? Pagka 3 tao. 3 tao. Ano pang mga preparasyon ang kailangan gawin para sure ball na hindi kayo malulugi sa pagkakamatis? Dapat po yung mga 1 week pa po, magbabawas na kami ng dahon yung mga ganito po. At tanggalan namin para yung bunga niya lalong mas bumilis ng paglaki at hindi siya magkaroon ng kalawang. Kasi po pag hindi natanggal ang dahon, once na umulan ng ilang sunod-sunod, magkakaroon po ng kalawang ang bunga. Yung parang naitim yung kamatis. Yun Yun pong nanggagaling sa dahon kasi po, ang dahon pag natuyo na, naitim po ang dahon ng kamatis. Dudikit yun sa bunga. Hinahawa na sa bunga. Mangingitim. Kaya dapat matanggal. Bukod dun sa pagbabawas ng dahon, ano pa yung preparasyon ninyo? Ayun po, pa-spray na lang yung sa damo. Dapat laging walang damo kasi kami din naman ang pahirapan pag madamo, pag mamumuti. Gumagamit ba kayo ng ano? Sa pandamo po. Oo. Yung paraquat lang po ang ginagamit gawa ng yun lang po ang dapat gamitin pag may tanim na. Pagka na-spray na po ng paraquat, di hintayin na lang na mahinog ang bunga. Pagka nahinog na, di puputihin na. Puputihin, ibig sabihin haharbisin. Po. Ayan. Gaano karami? Ilang tonelada? Depende po pag yung sagad na po, mga yung 5,000 po, na puti po ng mga 1,000 kilo sa isang pitasan. 1 tonelada, 1,000 kilogram. At yan ay isang harvest lang o ano yan? Sa isang harvest lang po yun. Isang harvest na yun. Ibig sabihin, first batch na harvest nyo may 1 tonelada na agad na kamatis. Ayun po, mga ganun. Kasi po, yan hindi sabay-sabay nahihinog kagaya niyan, bata pa. Ang nauna pong nahihinog yan yung sa ilalim pa lang. Yung sa ilalim. So, ang harvest nyo paataas. Ang pagpitas po ng kamatis kasi dito, ang gawa po ng mga taga rito, every 3 days ang pag-harvest. Pagkalipas ng 3 days, harvest na ulit. Okay. In total, ilang harvest sa isang season ng pagtatanim ng kamatis? Ano po, 15 to 20. At yan, bawat harvest may 1 tonelada? Ay pababa ng pababa o pataas ng pataas? Pataas hanggang sa pababa. Sa umpisa po, pataas. Tapos pag patapos, pababa naman. Gawa ng paunti po yung bunga. Pag mga 8-10 pitas yun. Below 1,000 kilogram na, mga 500 kilograms. Pag mga ganung pitas na, pag yung mga pang 8 pitas, 10 pitas. So roughly aabot ng 10 tonelada mahigit siguro ang po. total ng isang season ninyo.
Ang 1 kilo ba ng kamatis dito, magkano ang bentahan? Ay, ngayon po ay mahal po ata, mga 80, ganun. 80 per kilo. Oh, yan. Ang pinakamababa, magkano? At pag pumumura dito, naabot ng 5 piso. Ako, nakakalungkot naman. Opo. Pag nga umabot dito ng 5 piso ang kamatis, ay kawawa po kami mga magtatanim. Halos kulang pa sa pagod. Kaya nga. Ayan na. Ito na po, binigyan na tayo ng kamatis. Magsisigang na po tayo. Bigyan yung F1 na anak. At dito, marami, Kuya Bong, oh. Pulang-pula na. Oh. Ayan. Ayan, oh. Nakakawili pong manguha ng kamatis dito, lalo na kung sako-sako ang nahaharvest ninyo. So, umaabot dun sa panahon ng oversupply, bumabagsak ng 5 piso. Meron na ba dito sa inyong nagpa-process, ginagawang tomato sauce? So, yung mga sobra, yung mga excess nyo, ano nangyayari? Tinatapon na. Tapon lang. Tinatapon, pataba na lang sa lupa. Kaya lang acidic yun. Ano? Pwede pa rin bang gamitin pataba? Yung iba ay pinababayaan na lang. Na pagka pumatak na sa lupang ganyan, ay dyan na siya. Hayaan na Nasa lang. mabulok na lang. Ayan, sayang ang mga kamatis. Ayan. So sa 10 taon ng pagkakamatis, ano na ang naibalik sa iyo ng kamatis? Laking bagay na po. Kasi nung mapunta po ako dito, halos walang-wala ako. Eh, ngayon, nakabili na ako ng tricycle. Nakakapagpundar po ako dito. Kaya halos dito na po ako napirmi. May asawa ka na ba? Meron po akong 2 anak. Ayan. Ilang taon na? Isa pong 11 at isang 7 years old. Parang lalaki? Parang babae? Isang babae at lalaki po. Aba, ayos ah. Sabi nila pagka nagtatanim daw ng kamatis, parang nangangamatis din. Totoo ba yun? Ha? Depende po siguro sa tao. Pag sa katulad ko ano po Makisig. talagang gusto ko po tama na mapagtapos ko ng pag-aaral ng aking 2 anak. Ayan. Yung mga kamatis na yan ay isang bayan na umabot ang mga tanim nyo dito. Malalayo po. Yan po yung dinadala sa Divisoria. Pag po Maabot ng Divisoria. May mga umaangkat na rin dito. mga taga-Divisoria po. Kung saan po. Sa tingin mo ba ang pagtatanim ng kamatis mahirap o madali? Mahirap po. Wala pong madaling trabaho pag sa bundok. Kaya lang kailangan mo dito itiyaga. Halos sa maghapon kang nasa ilalim ng araw. Pag naulan, sa ilalim ng ulan, lagi kang maulanan. Kaya hindi ka tulad sa opisina na lagi ka lang nasa loob ng opisina, naka-aircon ka. Kaya lang dito sa paghahalaman, wala kang boss. Ikisarili mo ang iyong boss. Ayan. Ang boss mo yung kamatis. Oo. Kailangan maalagaan mo sila. So pagdating naman pala sa usaping pagdidilig, paano? Ay dito po hindi kami nagdidilig, gawa ng talagang ano lang namin dito, yung ulan lang ang aming pandilig dito. Kaya ang pag-asa namin dito yung ulan. So simula nung naangkat nyo yung, nabili nyo yung mga binhi na 3 weeks old, pag transplant nyo dito, hindi kayo nagdidilig? Hindi po. So anong month ba ang pinaka-best na pag-uumpisa magtanim? Mga December po, pag yung December. sa gantong nayon. Kamusta naman ang kitaan sa kamatis sa ngayon dito? Ay pag po maganda ang presyo, pag yung mahal, ay maganda po ang kita. Yan. Sa 10 taon mo dito, kamusta naman yung business ng kamatis? Maganda po ang kamatis, gawa ng pag naka-jackpot ka, yung sa loob ng 3 months, kikita ka agad ng nasa 200,000, 300,000, ganun. Mas maganda pag yung mahal ang kamatis, mabilis kang kikita. Yeah. May mga panahon ba kayo na isang taon na talo kayo sa isang Meron season? po. Danas na danas ko yun. Talaga? Meron sa isang season, kumikita lang kami ng nasa 20,000, 30,000, ganun. Halos kulang pa sa pagod. Parang baliktaya lang. Ganun. Lugi sa pagod. Lugi po. Ayan. Ano pa yung mga expenses ninyo sa pagtatanim ng kamatis? Mga abono, ganun. Abono. Anong klaseng abono ginagamit niyo? Yung mga ginagamit po namin, mga winner, mga 14-14, ganun. Fertilizers ninyo, no, yun, no? At pesticide ba? Gumagamit kayo ng Apo. medyo matapang na pesticide dito? Anong gamit Yung niyo? mga kill, Mhm. yung mga indupil, ganun.
mga Solomon, Ilang beses kayo nakakapag spray niyan? ano po, yung every week po. Every week. Talagang medyo magastos yun. Sa isang spray yan, halos gumagastos kami nasa 3,000. Every week. So, medyo mabigat. And nababawi naman kung magandang presyo. Opo, Sa maganda. 200,000 labas na yung expenses doon na sinabi mo. No? 200,000 na net profit na ninyo sa isang season. Ibig sabihin 3 months. Ayan. So, yan po ang kitaan sa isang hektarya na may 5,000 puno ng kamatis ay ang kanilang net profit nag-range around 200,000 pesos. Labas na po ang lahat ng expenses nila. Okay na po. Tama. Tama po. Ayan. So, Depende po yun pag sa presyo ng kamatis. Pag po mahal, yun na okay po yung mga ganun. umaabot pa ng lagpas ng 200,000 pagka talagang na-tsempo nyo na jackpot yung... Pag nag 100 ang kilo ng kamatis, ganun. Agri ka ba sa agri? Agri po. Approve. Marami-rami. Oh, lakas oh. Stay mo, may 1 tonelada to, mahigit. Wala pang 1 tonelada. Yan, maraming salamat po in behalf of Kuya Jerry. Kalataos puso kaming nagpapasalamat sa mga napaka-warm at inyong mga nakakaantig na mga mensahe para sa kanya. At ramdam din po, nababasa po ni Kuya Jerry yung mga messages, yung comments ninyo. Thank you so much sa inyong lahat at tinangkilik nyo po ang ating napaka-special na episode. Don't forget to like and subscribe.